lawmakers. And then, kung ano po yung nakapagsunduan nila. So, let's say 50%, no? So, ang nangyayari po ay, okay, bibili ni Ms. Napoles ang PDAF, or sometimes yung mga lawmakers tumatawag sa kanya, magsasubmit na kami ng listing. Anong gusto mong gagawin? So, may sabi ni Ms. Napoles, sige sir, itong tatawag muna ako ng mga agencies kung saan pa pwede, or tumitingin po kasi kami sa menu ng DBM. So sa DBM menu, nakalagay doon kasi kung saan pwede ilalagak yung pondo. For example, LGUs, DA, TLRC. So doon namin po yun nilalagay yung pondo na iyon. For example, sasabihin na ni Ms. Napoles, sige sir, magsasubmit na ho kami ng title and then the amount. So sasabihin niya, tapos makipagtawagan na rin ho kami sa mga, syempre hindi naman ho mga tatawagan namin yung boss, yung next level nila, yung chief of staff. So mangyayari ho, mag-i-email na kami doon sa kanila, or sometimes ipa-fax namin, or sometimes ipapadala namin yung, pero itong letter na to ay draft lamang kasi syempre i-submit nila yun sa lower house ay Committee on Appropriation, and then dito naman po sa upper house, address to Senate President, tapos through Committee on Finance. Parang ganun ang ano. Attached to that letter po ay yung ginawa naming yung identified project title, and then the amount, and then anong agency. Now, halimbawa po, sasabihin po doon ay NLDC. Kailangan ano pong project description yun, or for example, DA, ano pong project description, financial assistance for the implementation of agricultural livelihood projects, and then the amount, halimbawa 20 million. So ganun lang po ang isasubmit namin yun. And then, pagkatapos po doon na i-submit na, no, pag na-i-submit na po yun sa lawmakers, ang ginagawa nila, isasubmit na nila sa Committee on Appropriation, and dito naman po sa upper house ay through Senate President. And then pag itong documents ay nakarating na po sa DBM, pag nakarating na po sa DBM, pag ito po ay ni-receive na ito ng DBM, so may receiving copy na po yung mga lawmakers. So ang mangyayari po, pag na-receive na po itong copy ng lawmakers, ang lawmakers po ay tatawag na po kay Ms. Napoles. Or mangyayari po, magfa-fax sa amin katibayan na talagang ni-receive ng DBM. So kami naman, para i-confirm kung totoo ba yun na talagang na-receive o natanggap ng DBM, tatawag ho kami sa DBM kasi may contact ho po si Ms. Napoles. Tapos may contact nga ho ang opisina sa DBM. So tatawag kami doon sa DBM kung talagang bang natanggap, ganito, ganyan. So sabi naman po ng DBM, na-receive pa lang, kaka-receive pa lang. Ganun lang po. So after nun, so dahil may receiving copy na, magbabayad na po si Ms. Napoles sa kausap niya. So for example, katulad na nabanggit ko kanina, kung halimbawa usapan nila is halimbawa 10 million, 50%, so that's 5 million. And then ang kalakaran po kasi was 50% upon listing, yung listing na sinasubmit, and then another 50% upon SARO. Ngayon, pag na-submit na po yung 50% na iyon, pag nakuha na po namin yung kopya na yun, yung listing, ang mangyayari po ay magpapalabas na po si Ms. Napoles ng pera. Kasi liquid siya may pera talaga siya eh. Kasi other than the agency, dito meron siyang isang pinagkakakuhanan din na agency na pwede siya which ay yung nabanggit nga po sa inquiry na yung sa DAR. Kasi may another transaction din siya sa DAR. Now, kaya po liquid siya. Hindi po kasi kami yung pagkasingil muna sa agency,
pagkasingil, tapos doon pa lang magbabayad, hindi. Paluwal na si Miss Napoles kasi meron siyang pagkukuhanan ng pera kung saan siya pwedeng magpalabas ng magbabayad sa kausap niya. So after po noon, di upon listing, bayad na 50%. So kung halimbawa 5 million, 2.5 bayad na yung program or listing na yon. Now, after mga a month, lalabas na po ang SARO. So ang mangyayari po, the DBM release, 'di ba, mag-release na po yung DBM ng SARO sa isang kopya yata sa legislator, and then the other one is sa agency copy. So hindi kami tumatawag sa agency copy. Hindi kami tumatawag sa agency sa IA kung may SARO na kayo, hindi tumatawag kami sa kausap. Or minsan si Madam nagsasabi sa amin, may SARO na. Ano ba naman kayo, sinasahuran ko kayo, hindi kayo nagfa-follow up. Alam nyo naman yan yung everyday. So minsan, syempre, dahil nahiya na rin kasi po, ako personally, nahiya na rin po ako magfa-follow up or magtatawag sa agency kasi baka sabihin na makulit. So pag tumatawag po ako sa DBM na, sir, baka may SARO na po, ganyan. So ang nangyayari po, yung mga lawmakers or yung mga chief of staff nagpapadala po ng kopya sa amin ng SARO. Ngayon, syempre si Ms. Napoles parang isang negosyante, sigurista siya na kailangan bago siya magbabayad, kailangan mag ng dokumento, kapalit noon ay dokumento. So di magfa-fax na sa amin po sa office ng SARO. So gagawa ho kami ng draft letter po na ine-endorso yung foundation. Itong mga foundations na po ay si Ms. Napoles po nag-a-assign. Siya po kasi yan nagko-control sa lahat eh. So kailangan siya po nagsasabi ko anong foundation ito, anong foundation. So kasi minsan may mga kausap po siya sa mga implementing agencies, yung mga officials doon na inaalam kung ito ay okay ba or accredited or ganun, no? Or minsan po kung hindi man ito accredited, ito yung bago, so magsasubmit po ng profile ng foundations. So nagde-designate na po, nilalagay po namin sa draft letter lang yung ina-identify yung foundation ng yung lawmakers, ine-endorso niya yung foundation na yun. So at the same time, yung MOA na prepare po ng implementing agencies. Kasi hindi naman kami pwede mag-prepare ng ito sa PDAF po, no, yung implementing agency sila po kasi ang gumagawa ng MOA. So ang nangyayari po, i-email nila sa amin kasi ang implementing agencies hindi naman nila kausap namin. So pag in-email nila po sa amin yung MOA, so ito na po yung i-email din po namin sa papalitan na lang namin po yung foundation, kung ano man yung foundation na yun. Tapos kung sino man inendorso ng legislator, kung sino man chief of staff, so papalitan na lang po yun yung pangalan doon po sa MOA. Now, i-email po namin yung draft letter ng endorsement. Tapos i-email din po namin ang MOA. Sometimes po i-email po, kasama na rin po doon ang project proposal, kung ano man yun, sa kung ano yung gagawin sa project na po yun. Then pagka-email na po doon, ang mangyayari po, tatawag na po yung lawmakers na sign na, kukuha na, napirmahan na yung MOA, napirmahan na yung endorsement letter, kasi wala naman ho kaming, wala naman ho kaming letterhead ng mga lawmakers. So ililipat nila yun sa letterhead. Tapos babaguhin na lang po nila yung draft letter kasi syempre naman kami magaling mag-construct ng So syempre sila yung mga chief of staff. And then ang mangyayari po din pag nakuha na po namin yung pag nandiyan na po, ready na po ang dokumento, ang mangyayari po ay tatawag na po kay Ms. Napoles yung kausap niya na pirmado na yung document. Tapos tatawag po si Ms. Napoles sa amin na pipikapin na yung dokumento dito po sa Senate. Or sometimes sa lower house, pupunta na po yung tao namin, yung driver ni Ms. Napoles.
Tapos pagkakuha po, then doon magbabayad na po siya the remaining 50% upon saro. Kasi katibayan na sa amin na yung papel. And then, isasubmit na ho namin to sa agency. So pag isasubmit na po ito sa agency, ang nangyayari ho, tumatawag na ho si Ms. Napoles sa agency. So sasabihin na po niya, sir, baka pwede, o ma'am, baka pwede ho bayaran mo na ako. Kasi minsan ang dahilan ni Ms. Napoles, kasi ho magbabayad na po ako sa kausap ko. Alam mo naman, ganito, ganyan. So ganun ang ano po ni Ms. Napoles. Or sometimes po kami tatawag ng ma'am, kumusta na po, anong status ng papel, ganito po. Kumusta na yung ano, may problema ho ba kami sa mga papers or documents. So sasabihin naman sa amin po ng implementing agencies kung may kulang. Kung wala naman po, okay na, antayin na lang namin yung cheque. Ngayon, pag na-checkehan na po, so the implementing agency, so magkakaroon na po ng fund transfer. Depende ho kung ano po yung nasa nakalagay po sa Memorandum of Agreement. Pabago-bago eh. Kasi like for TLRC, as far as I remember, that's 90% release and then may 10% retention sila. And then sa NLDC, may ano din sila, meron din sila yung 30%, 50%, parang ganun. So depende ho in tranches. So pagka-release, in tranches ang payment nila kung ano po yung nakalagay po sa Memorandum of Agreement. And then, pagka na-release na po yung cheque sa foundation, ang mangyayari po, so ide-deposit na po namin yung cheque na ito sa depository, no, ipinag-openan namin ng account. Like aming bangko, yung sa may Metrobank, tapos kung minsan nag-open na rin kami sa Land Bank. So, kaya po kami pag minsan nagme-Metrobank, kasi pag minsan hindi kasi kailangan ni Ms. Napoles ng pera, isa Metrobank namin kasi karamihan ng personal accounts niya nasa Metrobank eh. So ang nangyayari po, pag hindi niya kailangan ng pera at wala siyang payables o wala siyang babayaran o mga kausap niya, ang nangyayari po, doon muna sa Metrobank. And then pag nag-good na po yung cheque na yon, pag nag-good na, i-withdraw na namin yun, i-deposit sa account niya. So 3 days, pag nag 3 days clearing na, nag-good na, i-withdraw na namin yung pera na yon, cash, tapos i-deposit. Or sometimes, withdraw deposit, no cash out. Parang ganun, withdraw deposit kasi same ano lang eh, same bank, tapos same branch. So ganun po ang nangyayari. So sa land bank naman po, ang nangyayari, pagka-withdraw, sa land bank, dadalhin po sa opisina. Tapos pagdating po sa opisina, or ganun din, pag kailangan niya ng pera sa Metrobank, magpapareserve po kami, halimbawa 75 million, kailangan namin yun. So i-withdraw yun, dadalhin po sa opisina. Pag dadalhin po sa opisina, pag wala po si Ms. Napoles doon, iuwi na po yun sa bahay. Ngayon pagdating po sa bahay, nandoon po kasi yung mother ko, siya po yung, syempre, tita ni Madam. So yung mother ko, siya po yung in charge, kumbaga, pagkakatiwalaan. Yung mother ko naman po, kasama yung mga katulong ni Madam. So ang nangyari po, sila po yung nagre-receive ng pera. So from the elevator, dala-dala nila po yung pera na yung papuntang sa master bedroom ni Madam. Tapos ilalagay po namin. Kasi syempre hindi naman cash siya sa kanyang vault. So ilalagay po namin yung ibang, may mga bags na nilalagay namin sa kanyang, sa sa bed niya. Tapos sometimes sa bathtub. Doon na namin pinapatong-patong. Kumbaga nasa bag siya. Hindi siya yung ilalagay namin sa nasa bag. So from there,